Kabanata 1501. Pagkatapos maligo, lumabas ng banyo si Elaine. Naghanda siya ng ilang set ng lingiri, ngunit hindi siya nang ahas na isuot ang mga ito pagkatapos ng gabing ito at pinili na lang niya ang isang maluwag na t-shirt na tumatakip sa kanyang mga hita. Siya naglakad pababa at nakita si Ian na tumitingin sa ilang dokumento sa sofa. Gising ka pa, lumapit siya. Napatingin si Ian sa kanya at inilapag ang mga dokumento sa mesa. Pwede ka bang pumirma dito? Please. Umupo siya sa sofa at kinuha ang mga dokumento. Ito ay ang kasunduan na makatanggap ka ng 5% ng shares mula sa Synergy. Ito ang ipinangako ko sa iyo. Sa 5% ng shares mula sa Synergy, ibig sabihin ay shareholder siya ng Synergy, at iyon ay bagay na ipinangako niya sa kanya. Wala naman talagang pakialam si Elaine sa mga shares, pero komplikado ang pakiramdam niya nang ibigay talaga ito ni Ian sa kanya dahil bahagi ito ng kasunduan para sa kanilang kasal. Hindi siya pumirma. Tumingin sa kanya si Ian. Okay lang ba ang lahat? Dahan-dahan na sinabi ni Elaine, gusto mo akong bigyan ng shares dahil term ito ng kasal natin for convenience, di ba? Ngumiti naman siya. Hindi na ganoon. Tumigil muna si Elaine, saka tumangala. Sumandal si Ian sa malapit sa kanya. Ito ang wedding gift ko sa iyo. Nag-flush ang mukha niya. Ibinaba niya ang ulo pero hindi pa rin siya pumirma. Bigla siyang niyakap ni Ian. Ano ba ang nasa isip mo? Sabay pisil ni Elaine sa kanyang mga labi at tumingin sa taas. Iniisip ko ang sarili ko. Ian, iniisip ko kung selfish ako. Kung gusto mo talagang magpakasal at gusto mo ng mga anak sa hinaharap. Pwede naman tayong mag-adopt. Marahang hinawakan ni Ian ang mukha niya at pinutol siya. Elaine, kung gusto mo ng mga bata, mag-aampon na lang tayo. Pumikit siya. Okay lang ba sa iyo? Okay lang sa akin. Inilapit niya ito sa dibdib niya. Wala akong pakialam sa mga bata at hindi inisip na magkaroon. Naaalala mo pa ba yung manager na nakausap mo sa restaurant? Napahinto siya sandali. Oo, itinanim ni Ian ang mukha niya sa leeg nito. Noong magkasama kaming undercover, may buntis siyang fiancé na namatay habang nangganganak. Noong pumunta kami para kunin ang bangkay niya, sinabi ng doktor na ang fiancé niya ay matagumpay na nakapanganak. Sabi si Ian, hawak ng kamay nito ang kamay niya. Ang bata ay bunga ng kanilang pagmamahalan ngunit hindi isang bagay na kinakailangan. Kahit na may asawa ako, ayaw kong magdusa siya ng ganon. Kaya, hindi niya itinaboy nang malaman niyang baka mabaog si Elaine kahit na naawa siya sa kanya. Naawa siya dahil siya ang dahilan ng pagkabaog niya. Kung hindi siya matanggap ng iba, siya ang tatanggap. Pinulupot ni Elaine ang kanyang mga braso para yakapin siya habang nakangiti na may luha. Pero hindi ko alam kung paano kita babayaran. Ipinatong ni Ian ang kamay sa gilid ng leeg nito, itinaas ang mukha, at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang pananatili kasama ko ang kabayaran. Ian, hinalikan niya ang mga labi nito. Binuhat siya ni Ian papasok sa kwarto habang nakakulong pa sila sa isang halik at binigyan siya ng hindi malilimutang karanasan. Dumilim ang gabi sa labas ng bintana. Tahimik lang sa labas, niyakap niya ang natutulog na kagandahan hanggang sa hamupa ang alon at hinalikan ang noo nito. Umaga na ang nagbukas, at sumikat ang araw sa mga kurtina papasok sa bahay. Dahan-dahan na binuka ni Ian ang kanyang mga mata, ngunit walang laman ang espasyo sa tabi niya. Nagsuot siya ng damit at nagpunta sa baba. Nakita niya si Elaine na nakatayo sa kusina at nanunood ng cooking tutorial habang gumagawa ito almusal. Kabanata 1502. Natawa si Ian, lumapit sa kanya, at niyakap siya mula sa likuran. Tumalon si Elaine at tumalikod. Ang tahimik mong maglalakad. Bakit ka ba gumising ng maaga? Para magluto ka ng almusal. Naisip niya na hindi dapat siya ang laging gumagawa nito. Ibinaba ni Ian ang ulo para halikan ang tenga nito. Hindi na kailangan yan. Hindi, gusto ko. Nang makita niya kung gaano siya determinado, ngumiti siya. Okay. Hindi pa nagluluto si Elaine, kaya kahit napanood na ang tutorial, naging disgrasya pa rin. Nawala ang kanyang gana sa pagkain nang makita niya ito, pero tinapos ni Ian ang lahat ng ito. Kahit hindi niya sinabi na masama ang lasa nito, napanghinaan pa rin siya ng loob. Pupunta si Elaine sa Lakeview apartment sa mga susunod na araw para hilingin kay Lucy na turuan siya kung paano magluto pagkatapos ng trabaho. Nagulat si Lucy, hindi ba ayaw sa pagluluto? Buong buhay ni Elaine ay pinagsisilbihan siya at ayaw sa kusina dahil sobrang mamantika. Subalit, nagsimula siyang matuto kung paano magluto pagkatapos ng engagement niya kay Ian. Tumalikod si Elaine.
Gusto ko lang matuto sa iyo. Hindi makatanggi si Lucy, kaya tinuruan na lang niya ito ng ilang simpleng ulam dahil natatakot siya na baka mapasabog ni Elaine ang kusina niya. Kailangan niyang tumayo doon at mag-monitor kapag nagluluto si Elaine. Gayunpaman, si Elaine ay isang mabilis na mag-aaral, kaya nagawa niyang magluto ng hapunan na possible pagkatapos ng isang linggo. Dapat dalhin niya ang pagkain na ginawa niya kay Ian sa cafe. Nang makita siya ng manager, ngumiti ito. Mrs. Boss, nandito po ba kayo para sa spot check? Mrs. Boss, medyo mabilis siyang makapick up. Sinabi nito sa kanya na nasa opisina si Ian sa itaas, kaya pumunta siya at pumasok sa opisina. Tumangala si Ian at nakita niyang may dala siyang pagkain. Masaya niyang inilagay ang kahon sa mesa. Nagluto ako ng curry. Ngumiti naman si Ian. Nag-aaral ka bang magluto lately? Binuksan niya ang kahon. Tikman mo at sabihin mo sa akin kung paano ito. Dinampot niya ang kutsara at tumikim habang si Elaine naman ay balisang nakatingin sa kanya, gayunpaman excited talaga siya. Tumango lang si Ian. Nag-improve ka na, talaga. Kumuha siya ng kutsara at tinikman, saka napasimangot at niluwa ito. Sobrang asin ang idinagdag ko. Natawa naman siya. Okay lang naman. At least mukhang maganda. Iyan ay isang pagpapabuti. Panipi. Mukhang nalungkot si Elaine. Hinayla siya ni Ian at pinaupo sa kandanggan niya. Okay lang naman. Sapat na ang sarap niyan. Hindi ba ang daan sa puso ng isang lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan? Bulong niya. Napahinto siya sandali. Hindi na kailangan. Napasandal siya ng malapitan at sinabing, nandoon ka na. Sa Goldman Mansion, sa study. Matapos kausapin si Titus sa telepono, nakita ni Nolan si Maisie na pumasok. Ano ba ang sinabi ni Lolo? Inilapag ni Nolan ang telepono sa mesa at lumapit sa kanya. Pumayag siya na dito na lang ipagpatuloy ni Waylon ang pag-aaral niya. Napatag ni Maisie ang kanyang collar. Tama, kung gayon, papupuntahin ba natin si Waylon sa isang pribadong middle school? Niyakap niya ang baywang nito at inilapat ang mukha sa leeg nito. Si Waylon ay nasa high school syllabus na dahil kaya niyang laktawan ng 1 taon. Sobrang naman yon. 2 taon ang nilaktawan niya at dumiretso sa high school. Pinisil ni Nolan ang ilong niya, posible yan. Ang ating anak ay isang henyo. May mga klase para sa mga henyo sa universidad, at ang sinumang 15 pataas ay maaaring mag-apply. Kabanata 1503. Si Colton ay outstanding sa isang pribadong paaralan, at ang ilang mga universidad ay nagbigay na sa kanya ng admission letters kahit 13 pa lang siya. Niyakap ni Maisie ang baywang ni Nolan. Oo, henyo ang anak natin. Papayag na ako na ikaw ang mag-ayos kung ganoon. Personal na tinawag ni Nolan ang principal ng paaralan at inayos ang paglipat ni Waylon, at nagawa na ito. Si Waylon ay nasa top class, katulad ni Zephyr. Nagsimula nang magkwentuhan ang mga estudyante sa klaseng iyon nang malaman nilang may bagong estudyante. Nagbabasa si Zephyr sa kanyang mesa, at kahit hindi niya pinapansin ang bagong transfer, curious siya. Lumapit ang guro kasama ang transfer student, at tumingin ang lahat sa bintana. Tumingin din si Zephyr at naramdaman niyang pamilyar ang mukha. Nakangiting pumasok ang guro sa classroom at tumayo sa harap ng klase, pakiusap tumahimik kayong lahat. May estudyante tayo na nag-transfer from a school overseas. Inaasahan ko na ipapasyal ninyo siya sa paligid. Tanggapin natin siya, di ba si Coleman Goldman yun? Mali ba ito? Ang iba pang mga estudyante ay nagtatanong lahat, ngunit alam ni Zephyr kung sino ito. Tumango ang guro kay Waylon at sinabing, Mr. Goldman, magpakilala ka. Dinampot ni Waylon ang marker at isinulat ang kanyang pangalan sa pisara. Wayne Goldman, mahinahon siyang humarap sa kanyang mga kaklase at sinabing, masaya akong makilala kayong lahat. Ang balita tungkol sa paglipat ni Waylon at paglaktaw ng 2 taon ng pag-aaral ay yumanig sa paaralan. Lalo pang nagulat ang lahat nang malaman nilang siya ang kakambal ni Colton. Alam nila ang tungkol sa Goldman triplets, nakita na nila sina Daisy at Colton, ngunit hindi kailanman nakilala si Waylon. Nang araw na iyon, napagtanto nila na si Waylon ay kamukha ni Colton. Ang tanging pagkakaiba ay ang ilang mga tampok at katangian. May nunal si Colton sa sulok ng kanyang mga mata at mayabang. Hindi siya madaling kausapin. Walang nunal si Waylon at mukhang malamig pero hindi mayabang. Nabalitaan ni Daisy na kaklase ni Zephyr ang kapatid niya, kaya nagpunta siya sa high school area para makita siya nang natumunog ang kampana. Nakita niya si Waylon sa baba, kaya tumakbo siya papalapit sa kanya. Waylon! Tumigil si Waylon sa paglalakad at lumingon upang tingnan siya ng isang banayad ng ngiti.
Bakit ka nandito, Daisy? Nawalan na siya ng hininga. Talaga bang mananatili ka na sa bansa at hindi ka na aalis? Oo, hindi na ako aalis. Ang galing. Niyakap siya ni Daisy. Naglakad si Zephyr pababa ng hagdan at nakita niya iyon. Nakita rin siya ni Daisy. Zeph, lumapit siya sa kanila habang nakangiti. Daisy, tumingin siya kay Wayland Goldman, pareho tayo ng klase. Tumango sa kanya si Wayland. Nagulat si Daisy. Kaklase ka ni Zeph. Oo, panipi. Tumingin ng diretso si Wayland sa mga mata ni Zephyr. Kinagagalak kong makilala ka. Makalipas ang isang buwan, si Daisy ay naging kinaiinggitan sa paaralan. May dalawang kapatid siyang nag-spoil sa kanya at si Zephyr, at maging ang karaniwang mayabang at nakakainis na si Leia ay napalapit sa kanya. Siya na ang naging taong mahal ng lahat. Malapit na ang finals. Pumupunta si Daisy sa library para mag-aral habang ang dalawang kapatid niya, si Zephyr at Leia ay sama-sama sa kanya. Kabanata 1504. Tinayo ni Daisy ang libro sa ibabaw ng mesa ng libro at tinakpan ang kalahati ng kanyang mukha, tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakasilip. Pupunta lang ako sa library. Kailangan mo bang gawin ito? Tinitigan siya ni Colton. Basahin mo ang sa iyo, at babasahin namin ang sa amin. Nagpout siya at hindi sumagot. Tinulungan siya ni Wayland na mag-notes at ibinigay ito sa kanya. Sabi ni Colton, pwedeng pang mapabuti ang resulta mo. Mag-aral tayo ng problem solving. Inilabas ni Leia ang notebook na hawak niya noong nasa middle school siya at iniabot kay Daisy habang kausap si Wayland. Sa tingin mo ba ay maiintindihan niya ang mga notes mo? Mas maganda na gamitin ang akin. Kinuha ni Colton ang kanilang mga notebook. Hindi niya maiintindihan. Ako na ang magtuturo sa kanya. Ngumiti si Zephyr. Hayaan mo na ako. Naiinis si Leia. Tama na kayong lahat. Sa tingin mo ba ang isang middle schooler na tulad niya ay mauunawaan ang sinasabi mo sa kanya? Nasaktan si Daisy. Tahimik lang si Colton. Nasa middle school din ako. Hindi nakapagsalita si Leia. Lahat sila ay magpapaaral kay Daisy bago ang finals. Nakatulong ito kay Daisy dahil umangat siya mula sa ika-15 pwesto sa klase ay top 10 na siya sa klase at naging 20 sa kanyang taon. Sa mansion ng Goldman. Bago kumain, all smile si Nicholas nang malaman kung gaano kahusay ang performance ni Daisy. Ang pagkakaroon ng Wayland sa paligid upang subaybayan si Daisy ay isang magandang ideya. Tumulong talaga si Wayland sa pagsubaybay sa kanyang mga kapatid. Wala namang pakialam si Colton sa pag-aaral ng kapatid, pangunahin ang kanyang mga kilos, ngunit mas mapagtuon ng pansin si Wayland, at dahil mas nakikinig si Daisy sa kanya, hindi matumal si Daisy kapag kasama siya. Ang tatlong bata ay pinuri ang bawat isa. Masayang kumain si Maisie. Anong regalo ang gusto mo sa pagpasok mo sa top 10? Nagulat si Daisy. Makakatanggap ba ako ng regalo tuwing makakapasok ako sa top 10? Tumangala si Nolan. Oo, kung makapasok ka sa top 3, mas malaki pa ang regalo mo. Kailangan mong magtrabaho para dito. Nag-isip siya sandali. Gusto ko ng puppy. Lahat ay napatingin sa kanya sa gulat. Gusto niya ng ganoong simpleng regalo. Bulong niya, hindi. Natatawang sabi ni Nicholas. Ang isang puppy, syempre, maaari. Ngumiti siya ng masaya, salamat, Lolo. Bumaba ang tingin ni Maisie at hindi nagsalita. Nang sabihin ni Daisy na gusto niyang magkaroon ng puppy, naalala niya ang Alaskan Malamute na dinala pa uwi ng kanyang ama, at mahal ito ni Daisy. Ngunit ang aso ay pinamigay pagkatapos ng kanilang aksidente. Kinabukasan, nagpunta si Jenna sa ospital para magpa-check up. Tiningnan ng nurse ang resulta at pinaalalahanan siya, Mrs. Xavier, mataas ang panganib kung mag-aanak ka sa edad mo, 50 ka na. Kahit manganak ka, hindi magkakaroon ng magandang pundasyon ang sanggol at mas mahina o ipanganak na may ilang sakit. Hindi ito magiging mabuti para sa kalusugan ng sanggol. Sabay pisil ni Jenna sa kanyang mga labi. 5 buwan na ayoko na. Alam niyang matanda na siya, pero aksidente ang pagbubuntis na ito. Alam niyang inaabangan ni Edward ang bata, kaya wala siyang puso na magpalaglag. Iniuwi niya ang resulta at nabangga si Edward, nakakauwi lang mula sa trabaho. Tinanggal niya ang kanyang Amerikana, at agad siyang tinulungan ni Jenna at kinuha ang kanyang tsinelas pambahay, ngunit pinigilan siya. Nagpa-check up ka ba? Oo. Hinawakan ni Jenna ang kanyang Amerikana at maingat na nagtanong, Honey, Kong. Kong, since matanda na akong ina, kung ang bata ay lumabas na hindi malusog, gusto mo ba? Gusto pa rin ba? Kabanata 1505.
Isinuot ni Edward ang kanyang tsinelas at tumayo. May sinabi ba ang doktor? Sabi nila, kung ipagpapatuloy ko ang pagbubuntis, magiging mataas ang panganib. Hindi naglakas loob na tumingin si Jenna sa mga mata nito habang sinasabi niya iyon. Ilang segundong nanatiling tahimik si Edward. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ayos lang kung hindi ito gumana. May anak na tayo, at sapat na yon. Nagulat na tumingin sa kanya si Jenna. Matapos ang ilang dekada ng kasal, akala niya ay hindi siya mauunawaan ng lalaki. Bukod sa sitwasyon ni Lucy, na ikinagulat niya, hindi niya inaasahan na magbabago siya ng husto. Sa panig ni Lucy, may magandang balita rin, buntis siya. Nalaman ito ni Maisie at dinalo sila pagkatapos sabihin ni Hector sa kanya. Ito ang unang pagbubuntis ni Lucy at hindi madali. Isinusukan niya ang lahat ng kinakain niya at nagpahinga ng ilang araw. Nagdala si Maisie ng ilang maasim na plum nang bumisita siya. Isa-isang isinubo ni Lucy sa bibig niya para maibsan ang kakulangan sa ginhawa. Maraming salamat po, Miss Vanderbilt. Huwag mo nang banggitin. Umupo si Maisie sa tabi ng kama niya at tumawa. Dapat tawagin mo na lang akong Maisie tulad ni Hector kapag wala tayo sa trabaho. Tumigil muna si Lucy, saka ngumiti. Maisie, samantala, dinala ng magkapatid si Daisy sa isang pet store. Habang tinitingnan nila ang iba't ibang lahi ng aso doon, hindi niya alam kung alin ang pipiliin dahil lahat sila ay sobrang cute. Nagpakita ng poodle ang manager sa kanya, pero umiling siya dahil nahulog ang mga mata niya sa isang brown Alaskan Malamute na may light blue na mga mata na mukhang napakalinaw. Ito ang gusto ko. Nagkatinginan sina Waylon at Colton. Alam nilang pipiliin niya ang malaking asong ito na may sled. Malunggay ito at mukhang ligtas, kaya maraming babae ang nagmamahal sa kanila. Tinignan ng manager ang aso habang si Maisie naman ay nakaupo sa gilid at pinahinga ang ulo sa kamay. Tahimik lang at hindi masyadong mukhang cheeky. Gusto ko po itong pangalanan. Nagkrus ang mga braso ni Colton. Pwede bang bigyan mo ng normal na pangalan, please? Hindi niya hiniling na maging masaya ang pangalan nito. Ang mga tao ay karaniwang magbibigay sa kanilang mga alagang hayop ng isang masaya o natatanging pangalan. Pinangalanan ni Daisy ang dating aso na Reddy, na mas mahusay kaysa sa parrot na Big Spender. Parang hindi siya pinansin ni Daisy. Paano na si Goldbar? Hindi na nakapagsalita ang magkapatid. Hindi dapat sila umasa ng sobra sa kakayahan ng kanilang kapatid na babae sa pagbibigay ng pangalan. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakasalaming pang-araw ang pumasok sa tindahan. Ang babae ay may itim na turtleneck na may brown coat at palda. Mukhang fashionable at classy siya. Lahat ng damit niya ay galing sa mga luxury brands at mukhang mahal. Biglang tumingin si Violet kay Daisy, tinanggal ang sunglasses, at ngumiti. Daisy honey, is that ikaw? Nawala si Daisy. Gawin mo, kilala mo naman ako. Tinignan siya ni Waylon at naisip na pamilyar ang itsura nito. Ah, nakalimutan ko na magpakilala. Tumayo si Violet sa harap nila at inabot ang kamay. Pinsan ako ni Zephyr. Nakita dati. Pinsan ka ni Zeph. Hindi niya naalala na binanggit siya nito. Ngumiti naman si Violet. Manemham. Natapos ng manager ang pag-check kay Goldbar at lumapit na nakayakap ito. Nakita niya si Violet at ngumiti. Miss Lovegood, nandito ka na. Lady ay tapos na sa kanyang shower. Ilalabas ko siya sa isang bit. Huwag mo na itong alalahanin. Hindi naman ako nagmamadali. Napatingin si Violet sa Alaskan Malamute sa mga bisig ni Daisy. Mahilig ka rin ba sa aso? Sumagot siya. Oo. Mahal ko rin sila. May poodle ako si Lady. Ano ang pangalan ng cutie na? Ito. Kabanata 1506. Medyo hindi komportable si Daisy sa kanyang sigasig. Hinaplos niya ang Alaskan Malamute sa kanyang arms at sumagot. Goldbar ang tawag dito. Goldbar. Napawi ang ngiti ni Violet. Hindi niya maintindihan kung bakit binibigyan ni Daisy ng ganoong paili na pangalan ang isang cute at maganda ang maliit na anghel. Ipinatong ni Colton at Waylon ang kanilang mga kamay sa kanilang noo. Gusto talaga nilang sabihin sa kanya na masama ang ate nila sa pagbibigay ng pangalan. Ipinahinga ang baba sa kanyang palad, si Waylon ay nag-squint at nag-aral ng Violet. Naramdaman niya na nakita niya ito sa isang lugar. Biglang may imahe na lumipad sa kanyang ulo. Siya ang babaeng nagpakita kasama si Zephyr sa restaurant sa araw na iyon. Ikaw ang tita namin, di ba? Tita, parehong natigilan sina Daisy at Colton. Iso, ibig bang sabihin nito ay asawa na siya ng tito namin? Huminga ng malalim si Violet at pilit nang umiti sa kanya mukha.
Mas magiging adorable pa kayo kung hindi na ninyo ako tatawagan na tita. Iniwan ni Violet ang kanyang alagang hayop sa shop at tinatrato sila sa isang pagkain sa isang restaurant. Dahil tiyahin nila ito, nangangahulugan ito na siya ang kanilang matanda, at kailangang igalang siya nina Waylon at Colton. Gustong-gusto ni Violet si Daisy, at kitang-kita nila sa mga mata nito na tinuring niya itong magiging asawa ng pinsan niya. Nang umalis si Daisy sa mesa para sa toilet, diretso ang sinabi ni Colton, "Tita Violet, hindi fit si Zephyr ang magiging asawa ng kapatid namin." Halos loayan ni Violet ang tubig na iniinom niya. Dinampot niya ang napkin at marahan niyang pinunasan ang kanyang bibig. "Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba talaga hindi namin alam ang gusto mong gawin, hindi ba't iyon ang gusto mo kaya nga kayo patuloy na banggitin si Zephyr sa harap ng kapatid namin?" Nakita na ni Colton ang intensyon ni Violet. Violet Nash kanyang mga ngipin at chided sa loob, ang dalawang bata ay talagang mapagmasid. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at sinabing, "Kayo ang dalawa niyang kapatid. Sa tingin mo ba ay maaari kang magpasya ng isang bagay tulad ng napara sa ate mo?" "Siyempre, kaya natin," sagot ni Colton habang nakakrus ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. "Ang lalaking nais magpakasal sa aming kapatid na babae ay kailangang tuparin ang ilang mga kinakailangan. Sigurado akong magkasya si Zephyr sa lahat ng requirements. Gwapo siya at gentleman. Although hindi siya kasing yaman ng iyong pamilya, at the very least, galing din siya sa isang prestihiyosong pamilya. Bukod dito, magmamana si Zephyr ng negosyo ng kanyang tiyuhin sa pamilya sa hinaharap. Hindi lang iyon, siya rin ay isang malapit na kamag-anak sa mga Lovegood sa Octavia. Siya ay tiyak na mabuti sapat na para maging future husband ni Daisy." Itinaas ni Colton ang kanyang daliri at iwinagayway ito. "Kailangan niyang tuparin ang mga patakaran na itinakda ng ating ama. Kung gusto mong pakasalan ng kapatid namin, hindi mo kailangang maging mas dakila kaysa sa aming pamilya, ngunit kailangan mong maging mas mayaman kaysa sa pamilya namin at mas gwapo pa sa tatay namin." Tumango lang si Waylon bilang pagsang-ayon. Matapos marinig ang sinabi nila, gusto na lang ni Violet na sumigaw kay Nolan. "Maaari kong tanggapin ang unang kinakailangan, ngunit hindi ba kayo guys tingin mo ay humihingi ng masyadong maraming para sa huling dalawang mga kinakailangan?" Si Nolan ang pangalawang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang pinakamayamang pamilya sa mundo ay ang mga Hathaway. Gayunman, ang mga Hathaway ay malapit na nauugnay sa mga Goldman, at ang consanguineous marriage ay bawal na. "Sigurado ka bang hindi kayo hadlang sa pagpapakasal ng ate mo?" Lumitaw ang ngiti sa sulok ng la. Bini Colton nang sabihin niyang, "Actually, may mahal na ang kapatid namin." Bagamat ayaw niyang aminin, kung kailangan nilang pumili sa pagitan ni Noles o Zephyr, ang una ay tunay na mas angkop na maging asawa ng kanilang kapatid na babae kaysa sa huli. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kapatid niya isang buwan na ang nakakaraan. Sa araw na iyon, "Colton, may gusto akong sabihin sa iyo, pero hindi mo pwedeng ipaalam kay Daisy." "Ano ba yan?" Tungkol ito kay Noles, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na nakasabay niya si Noles sa isang salo-salo minsan noong sila ni Tito ay nasa Yar Amor, nalaman niya na nawala ng alaala si Noles. Hindi niya maalala ang lahat ng mayroon nangyari sa Slakova at nakalimutan na si Daisy. Lumipad si Colton sa galit at sinabing, nakalimutan na niya si Daisy. Paano siya? Para mailigtas at matulungan siya, sumama pa si Daisy sa pagtakbo sa Octavia. Gayunpaman, hindi lamang niya ito pinahalagahan at umalis, ngunit sinabi rin niya kay Daisy na hindi siya kailanman tinuring siyang kaibigan. Kabanata 1507. Kalahating buwan nang nadurog ang puso ni Daisy dahil sa kanya. Kahit akala nila patay na siya, hindi sila nang ahas na pag-usapan siya sa harap ni Daisy. Subalit, nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Daisy. Kahit kasing edad namin siya, nakuha na niya ang mga Knolls. Sinabi ni Yorick sa aming dakilang lolo na siya ang magiging pinakamahirap nating kalaban sa loob ng ilang taon pa, sabi ni Waylon. Nagngangalit ang ngipin ni Colton. Siya ang magiging pinakamahirap nating kalaban. Sino kaya siya sa tingin niya? Huwag mong maliitin siya, Colton, wisanayin ang ating sarili upang maging mas malakas, ngunit siya ay nakaranas ng higit pa kaysa sa atin. Bukod pa rito, kinuha niya ang kumpanya kanina, at narinig ko na siya ay nakatanggap ng isang walang kondisyon na look mula sa Victoria Business College. Ang tiwala na siya ay magagawang upang masira ang aming mga patakaran sa loob ng ilang taon. Ang Victoria Business College ay isang maharlikang kolehiyo sa Yar Amor, isa rin sa mga nangungunang unibersidad.
Karamihan sa pinakamataas na kalidad ng mga elit ng negosyo, arkitekto, mananaliksik, at mga pinuno ng ehekutibo sa buong globe ay alumni ng Victoria Business College. Sabi ni Colton, at pinahinga ang kanyang baba sa kanyang kamay, pasok tayo sa Victoria Business College. Hindi natin pwedeng hayaan na matalo niya tayo. Natahimik sandali si Waylon at sinabing, isama rin natin si Daisy. Nakasimangot si Colton at sinabing, pero ayaw niyang mag-aral. Tulungan natin siyang makahabol sa kanyang mga marka at huwag hayaang mawala ang kanyang slack. Sa katunayan, hindi naman ganoon kalala ang grades ni Daisy. Medyo maganda ang performance niya noong elementary. Kaya lang spoiled siya at kulang sa supervision. Sa makatuwid, hindi niya gaanong pinansin ang kanyang mga marka. Kahit hindi niya kailangang maging masyadong outstanding dahil naroon sila para tulungan siya, nadama nila na kailangan nilang dagdagan ang tiwala niya sa sarili. Ayaw nila ng lalaking gustong pakasalan ng kapatid nila sa hinaharap dahil sa katayuan nito at beauty imbes na talent niya. Gusto nilang gawing reyna ang kanilang kapatid na babae na hahangaan ng lahat. Kung hindi, ang mga patakaran na kanilang itinakda ay magiging masyadong hindi makatwiran. Nagulat na tumingin sa kanya si Violet. Ano po, may mahal na ang ate mo, nagkibit balikat si Colton. Oo nga. Ang magagawa nila ngayon ay pigilan ang mga lalaking iyon na maghusa kanilang kapatid na babae bago sila matapos ang kanyang pagbabagong anyo. Nag-twitch ang sulok ng labi ni Violet. Mga teenagers pa lang kayo. Ano ang alam mo tungkol sa pag-ibig, gayunman, nadama niya na hindi ito mahalaga. Kasi, sila ang may advantage since mas close sila kay Daisy. Bukod pa rito, bata pa sila at marami pa silang oras. Pagbalik ni Daisy mula sa restroom, naramdaman niyang may naka-off. Ano ba pinag-uusapan niyo? Ang pinag-uusapan namin ay ang mga grades mo, nakangiting sagot ni Waylon. Hindi na nakapagsalita si Daisy. Kasi nga, may mga problema siyang kinakaharap sa kanyang pag-aaral kamakailan. Sa hapon, ibinalik ni Daisy si Goldbar sa mansyon ng Goldman. Tinulungan siya ni Waylon na itayo ang kennel para sa Goldbar. Hindi lang iyon, kailangan nilang potty train si Goldbar at tulungan siyang maglagay ng diaper. Para siyang baby sa kanila. Pag-uwi ni Maisie, nakita niya silang tatlo na nakatayo sa harap ng kennel ni Goldbar. Naglakad siya over at sinabing, hayaan mo akong makita kung anong klaseng cutie ang nakuha mo. Natigilan siya nang makita ang malunggay na maliit na nilalang sa kennel. Inakala niya na sila ay biro nang sabihin nilang gusto nilang makakuha ng Alaskan Malamute, pero ngayon ay tila sa kanya na sila. Ay ang pagiging seryoso. Mommy, meet Goldbar. Hindi ba't mukha siyang bola? Sinundo ni Daisy si Goldbar mula sa lupa. Nag-twitch ang sulok ng lips ni Maisie. Lumitaw sa kanya na hindi talaga magaling magbigay ng pangalan ang kanyang anak. Pero wala siyang sasabihin basta masaya ang anak niya tungkol dito. Simula na ng taon at nagsisimula ng mag-snow sa Coralia. Ang nyebe ay natabunan ang lahat ng bagay sa puti, at ang nyebe na naipon sa mga puno ay nahulog sa lupa habang umiihip ang hangin. Si Elaine ay nag-take ng taunang leave at dumating upang tamasahin ang mga hot spring sa Coralia kasama si Ian. Nagbabad sa solitaryong hot spring pool, nakaramdam siya ng relaxation. She slouched sa gilid ng pool, at lamang nang malapit na siyang makatulog, pumasok si Ian na naka-bathrobe. Inilapag niya ang red wine at 2 baso sa mesa at hinubad ang kanyang bathrobe. Nang bumagsak sa lupa ang bathrobe, pumasok siya sa pool. Kabanata 1508. Dahan-daang iminulat ni Elaine ang kanyang mga mata. Lumapit si Ian at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Hoy, muntik ka nang makatulog. Wala lang akong magawa. Masyado na itong komportable, mahinang sagot nito. Inilipat ni Ian ang kanyang mga labi para mag-shower ng bakas ng mga halik sa pisngi nito. Nagising si Elaine at itinaas ang ulo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki at sumigaw, Ian. Napatawa siya pero hindi siya tumigil. Dinalaw mo ba si ate ngayon? Oo nga, sa Coralia na lang mag-New Year sina Lucy at Hector. Dahil nasa Coralia rin siya, pinuntahan niya ito para bisitahin. 4 na buwan na si Lucy sa kanyang pagbubuntis, at pareho silang nagpasya na magdaos ng kasal nang siya ay nanganak ang bata. Nang madama ang pagkagambala nito, ibinaon ni Ian ang ulo nito sa leeg nito, at kinikiliti siya ng maikling buhok nito. Umimik siya at pilit na tumakbo palayo. Ian, kailan din ba ang kasal natin? Tanong niya, ang nakamamanghang Elaine. Hindi niya ito nasagot ng maayos sa nakalipas na ilang buwan. Noong nakaraan, hindi nakaramdam ng pagkabalisa si Ian na magpakasal, at hinayaan na lang niya ang kalikasan na kumuha ng kurso nito.
Gayunpaman, mula nang magsimula siyang makipagrelasyon kay Elaine, nalaman niyang hindi siya kontento sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Hindi clingy si Elaine. Lagi niyang pinapanatili ang haba ng braso nito. Lagi niyang nararamdaman na iiwan siya nito isang araw, kaya naramdaman niya na may gagawin siya para panatilihin siya sa tabi niya dahil nahulog siya ng husto sa pag-ibig sa kanya. Binalot ni Elaine ang braso niya sa leeg at chuckled. Ano bang problema, nag-aalala ka ba na baka takbuhan kita? Hinaplos ni Ian ang kanyang mga labi gamit ang kanyang daliri at sumagot, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa akin? Hinalikan siya ng mahina ni Elaine at sinabing, "Nope, may puso at ang katawan ko ay sa iyo." Sa mansion ng Goldman, napuno ng tawa ang buong bahay habang lahat ng tao na tinipon ko sa mesa para sa isang bisperas ng bagong taon hapunan. Tumingin si Maisie sa paligid at nagtanong, nasaan si Quincy? Kasi nga, ni minsan ay hindi pa lumiliban si Quincy sa New Year's Eve dinner. Natatawang sabi ni Nicholas, baka may iba pa siyang gagawin. Natigilan si Maisie at binaling ang ulo para tingnan si Nolan. Nang makita ang pagkalito sa mukha nito, natawa si Nolan. Wala rin si Seiday dito. Sa sandaling iyon, singit in si Daisy. Sabi ni Seiday, may wrestling match daw sa gabi. Nanood siguro siya ng show, at hulaan ko sinamahan siya ni Quincy. Interesado si Seiday sa wrestling, kaya hindi ito nagsalita na hindi niya ito pababayaan kung may pakikipagbunong tugma. Hindi lang niya inaasahan na gustong sumama sa kanya si Quincy. Ang wrestling club ay puno ng maraming tao. Ang pagsayaw ng mga tao ay isa mas malakas kaysa sa isa. Dalawang babaeng mandirigma ang nasa ring, at kuryente ang kapaligiran. Isa sa mga babaeng mandirigma ay si Seiday. Ang kalaban ni Seiday ay kampiyon ng Female Wrestling League mula sa ibang bansa. Mas fit at mas malaki ang itsura niya kay Seiday. She gritted her guard teeth and stared intently at Seiday, na mukhang kalmado ang kabilang panig ng ring. Nagsimula ang wrestling match, at nagbigay ng hand signal ang coach. Ang kalaban ni Seiday ay lunged papunta kay Seiday, ngunit madali itong nakatakas sa mga kapansin-pansin na suntok ng kanyang kalaban. Siya ay maliksi habang gumagalaw sa paligid ng ring kasama si Feline Grace. Nang makita niya ang kanyang pagkakataon, ikinulong niya ang kanyang kalaban sa kanyang mga bisig at nagsagawa ng isang body slam, na kamamanghang ang daming tao. Malinaw na may kalamangan ang kalaban ni Seiday na ibinigay ang pagkakaiba sa laki ng kanilang katawan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Seiday ang mangingibabaw sa laban. Habang nakatayo sa ibaba ng ring, umiling si Quincy. Tila wala si Seiday doon para makipagbuno kundi para lipulin ang mga taong iyon. Samantala, ganap na dinurog ni Seiday ang kanyang kalaban. Pinisil niya ito sa lupa sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa pagitan ng kanyang mga binti, naiwan ang kanyang kalaban na walang ibang magagawa kundi ang mag-tap out. 2 oras pa lang nakapasok sa ring si Seiday, pero 4 na kalaban ang natalo niya. Sa huli, siya ang naging kampyon at nag-uwi ng kabuoang $160,000. Nang matapos si Seiday sa pagpapalit ng damit, lumabas siya ng dressing room. Pawis na siya, kaya isinuot na lang niya ang tank top niya at binalot ang jacket niya sa balikat. Hinihintay siya ni Quincy sa labas ng club. Nang makita niya kung gaano kaunti ang suot nito, awkward niyang inilayo ang kanyang mga mata at sinabing, ilagay mo ang iyong damit. Hindi ka ba mapapahiya? Itinapon niya ang jacket niya kay Quincy at sinabing, mainit. Kabanata 1509. Nagnangalit ng ngipin si Quincy at sinabing, hoy, narinig mo ba ang sinabi ko? Hoy, ikaw, yung babae doon, tigilan mo na yan dyan. Bago pa man matapos ni Quincy ang kanyang sentensya, may lumitaw at naputol siya. Isang grupo ng mga tao ang pumaligid sa kanila, at si Aman na nakasuot ng mink coat ay lumabas mula sa karamihan. May hawak siyang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri habang itinaas ang kanyang mga mata upang tingnan si Seiday. Medyo magaling kang manlaban. Gusto mo bang sumali sa club namin at maging isa sa mga fighters naming? Tinitiyak ko sa iyo na makakakuha ka ng higit sa $160,000. Karamihan sa mga mandirigma ay may sponsor na mag-back up sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga mayayamang tao ay itinuturing ang wrestling bilang isang uri ng sugal. Ang mas bet nila ang kanilang target, mas maraming pera ang kikitain nila kapag nanalo sila. Natalo ni Seiday ang lahat ng kanyang mga kalaban ngayon, kaya nagpunta ito nang hindi sinasabi na darating sila at susubukan para mapilitan siya na sumali sa club nila since magaling siyang manlaban. Walang pakialam na sumilip sa kanya si Seiday at sinabing, hindi ako interesado.
Interesado siyang makipagbuno ngunit hindi niya binalak na makipagsapalaran sa mundo ng wrestling. Kasi nga, ang pakikipagbuno ay isang uri ng libangan para sa kanya upang makapagpahinga. Hindi ito isang bagay na karapat-dapat sa kanya na ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Baka tanggapin niya ang offer kung hindi niya nasalubong si Maisie na kailangan niyang pakainin ng sarili. Lumubog ang mukha ng lalaki nang sabihin niyang, "Nakatingin ka ba sa amin?" Ayaw ni Quincy na magdulot ng malaking problema, kaya ngumiti siya at pinilit na maibsan ang tensyon sa ere. "Sir, hindi maganda ang pagsisimula ng bagong taon sa away, kaya bakit hindi kayong lahat ay umatras at mag-chill out? Isara ang fuck up, ikaw na dam na apat na mata. Walang gusting mag-chill out sa iyo. Ang gusto ko lang ay siya, at hindi ko tanggapin ang hindi bilang sagot." Itinaas ng lalaki ang kanyang tinig an octave, at ang kanyang mga tauhan ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Tinanggal ni Quincy ang kanyang salamin sa mata at kinuha ang microfiber napkin sa bulsa para panasan ang kanyang salamin. Nang hindi nagtaas ng ulo, sinabi niya, "Sigurado ka ba talaga tungkol doon? Gusto mong gumanap na bida, ha, parang kailangan kong ipakita sa iyo kung sino ang boss dito." Kinuha ng lalaki ang lighter na iniabot ng kanyang mga tauhan at sinindihan ang kanyang sigarilyo. Pagkatapos, tumahol siya sa utos niya, "Kunin mo siya." Nagsara ang mga lalaking nakapaligid sa kanila sa Quincy. Muling ipinasok ni Quincy ang kanyang salamin sa bulsa at itinaas ang ulo. Nang ang lalaking nakatayo na pinakamalapit sa kanya ay iwinawagayway ang kanyang kamao sa kanya, binalot niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang jacket at naghatid ng sipa sa kanya, na nagpadala sa lalaki na lumilipad ng ilang talampakan sa ere. Ang iba pang mga tao ay nagtapon ng kanilang sarili kay Quincy. Bagamat anim sila, madaling naiwasan ni Quincy ang lahat ng kanilang pag-atake ngunit hindi niya ito inatake. Kahit gaano karaming pag-atake ang itinapon ng anim na tao kay Quincy, wala ni isa sa kanila ang makalapag ng isang hit sa kanya. Nagkrus ang mga braso ni Seiday sa harap ng dibdib nito at tumingin mula sa gilid habang nilalaro ni Quincy ang kanyang mga kalaban. May malalim na simangot sa mukha nito habang gusto niyang humakbang at tapusin ang laban. Hindi siya kailanman isang taong maghahatak ng away. Gusto lang niyang mabilis na maalis ang mga kaaway niya, kaya hindi niya alam kung ano ang hinihintay ni Quincy. Hindi nagtagal, naubusan ng lakas at pasensya ang anim na lalaki. Habang haft sila ng husto, sumigaw sila kay Quincy, "Damn it! Tumigil ka sa pagtakbo kung lalaki ka." Nang matapos magsalita ang lalaki, sa wakas ay nakipaglaban na si Quincy. Siya threw punches sa kanila nang walang babala, at dahil siya ay nag-save ng kanyang enerhiya bago ito, effortless niyang binaba silang lahat. Ngayon lang naunawaan ni Seiday ang matagal nang hinihintay ni Quincy. Hindi niya hinahatak ang laban kundi ang pagsusuot ng mga ito. Hindi lang siya ngayon lumaban dahil gusto niyang i-conserve ang energy niya para matapos niya ang mga ito lahat ng mabilis na may pinakamaliit na halaga ng pagsisikap. Ang isang mabilis na laban ay angkop para sa isang isa sa isang labanan. Gayunpaman, sa isang hindi makatarungang sitwasyon kung saan kailangan niyang makipag-away sa anim na tao, mas mabilis siyang mauubusan ng enerhiya kaysa sa kanyang mga kalaban, kaya kailangan niyang mag-isip ng isa pang taktika na magpapahintulot sa kanya na talunin ang lahat ng anim na ang mga ito bago siya naubusan ng enerhiya. Nang makita ng lalaki na tinalo ni Quincy ang lahat ng kanyang mga subordinate, labis siyang nagulat na siya ay nakalimutan ang tungkol sa kanyang sigarilyo. Nakatayo lang siya doon, frozen stiff at nanginginig. Dinampot ni Quincy ang jacket at inalikabok ito. Tumingin siya sa mga taong umuungol sa sakit sa lupa at umiling, "Sinabi ko na sa iyo. Ito ay isang bagong taon. Mapayapa sana nating matatapos ito. Bakit kailangan niyo akong awayin?" Hindi siya mahilig makipag-away. Kaya naman pinili ni Hans na sumunod kay Tito. Lumapit si Quincy sa kanyang sasakyan at binuksan ang pinto. Bigla siyang may naalala at binaling ang ulo para tingnan ang dumbfounded na lalaki. May ngiti sa kanyang mukha, sabi niya, "Hindi ko naman kailangan bayaran ang medical expenses, di ba?" Blanko ang ulo ng lalaki. Natalo na ang kanyang mga subordinate, at naglaho ang kanyang kayabangan. Kabanata 1510. Pumasok sila sa kotse at umalis. Tahimik at walang sasakyan ang kalye simula noong bagong taon. Ipinatong ang kamay sa noo, sumandal si Seiday sa bintana at sumilip kay Quincy. "Akala ko ba maglalaro ka sa kanila hanggang bukas ng umaga?" Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang mga labi nang sabihin niyang, "Wala akong interes na lumaban sa buong gabi. Kung si Mr. Goldman ay nasa panganib, paghatol mula sa iyong bilis, siya ay patay sa oras na makarating ka sa kanya.
Natatawang sabi ni Quincy, kung si Mr. Goldman ay nasa panganib, hindi rin ako magkakaroon ng pagkakataon na iligtas siya. Kasi, katulong naman ako. Ako na nga ba hindi ang bodyguard niya? Bukod dito, hindi rin niya inisip na kakailanganin siya ni Nolan para iligtas siya. Nag-click ng dila si Seiday. Mukhang malinaw ang pagkaunawa mo sa trabaho mo. Kailangan lang natin gawin ang binabayaran sa atin. Dapat ipaubaya na lang natin sa mga bodyguards ang away. Hindi ito makatarungan para sa akin na magnakaw ng trabaho nila, natatawang sabi ni Quincy. Naitala ko na ang sinabi mo. Tinatakan niya ang preno at nag-jerk ng ulo para tingnan si Seiday. Paano mo nagawa ito sa akin? Tinuro ni Seiday ang restaurant sa labas ng bintana at sinabing, ibili mo ako ng pagkain, at hindi ko sasabihin kahit sino tungkol dito. Tumingin sa kanya si Quincy. Nanalo ka lang ng $160,000 at gusto mo pa rin akong bumili ng pagkain mo. Ano po ba ang gagamitin ko sa pagkain? Ang tseke. Hindi nakapagsalita si Quincy. Tila sa kanya ay hindi ito kasing bongga ng inaakala niya. Ipinarada ni Quincy ang kotse sa labas ng restaurant. Maraming tao sa restaurant, karamihan ay mga mag-asawa. Ngumiti ang waiter sa kanila at sinabing, nagkakaroon kami ng 50% discount sa couple set menu para sa mga ito 3 araw. Naaasiwa sila at sabay tanong, mukha ba kaming mag-asawa? Natulala ang waiter. Umorder sila ng set meal sa orihinal na presyo at naglakad patungo sa upuan sa kanto. Isang pares ng mga kabataan ang nakaupo sa tapat nila, at ang dalawa ay naghahalikan ng madamdamin. Tinatakpan ni Quincy ang mukha habang nakakaramdam ng hiya. Lumitaw sa kanya na ang mga youngsters ngayon ay nagiging mas lalong open. Gayunpaman, iba ang naging reaksyon ni Seiday. Nakaupo sa tapat niya, halos kalahating minutong nakatitig si Seiday sa kanila. Nakaramdam ng pagkaasiwa ang mga kabataan at tumayo na para umalis. Ang batang babae na may kulay rosas na buhok ay galit na nagtanong, ano ang tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakipaghalikan dati? Nagkibit balikat si Seiday at sumagot, di naman ako mahilig kumain ng laway. Nabuga ni Quincy ang inumin nang marinig ang sinabi ni Seiday. Natulala ang dalaga, ang weirdo. Pagkatapos noon, hinailan niya ang kanyang kasintahan, at pareho silang dumagsa palayo. Ako ba ang tinutukoy niya? Hindi makapaniwala na tanong ni Seiday. Ipinatong ni Quincy ang kamay sa noo niya. Matagal na niyang nakasama sina Nolan at Maisie, kaya natuto siyang magbulag-bulagan. Dapat magpasalamat ka na hindi kanya tinapunan ng inumin niya. Lumapit si Seiday sa kanya at nagtanong, naranasan mo na bang makipaghalikan sa isang babae? Walang masabi si Quincy. Kung hindi dahil sa seryosong pagtingin sa mukha ni Seiday, suspetsa niya na ginagawa ito ng babae sa layunin. Kahit sadyang hindi niya ito ginagawa, tiyak na may maluwag na tornilyo sa kanyang ulo. How on earth do you define kissing like that? Ngunit nakita ko ang tali ng laway sa pagitan nila. Binilisan ni Quincy ang pagpikit ng bibig. May mga ugat na nakabukol sa noo niya habang nagngalit ang ngipin. Kalimutan mo na to, dapat tumahimik ka na lang. Sa gabi, ang mga paputok ay sumasabog sa kalangitan sa gabi ng Baseburg, ang amusement park, ang Federation Square, pati na rin ang isang ang Dillon Spear ay masikip na may maraming mga tao at maliwanag na pinalamutian. Isang diwang may pagdiriwang ang napuno ng hangin habang tumatakbo ang mga bata na may mga sparkler stick sa kanilang mga kamay, at bagong taon commercials na pinatugtog sa big screen sa labas ng shopping mall. Napatingin si Seiday sa isang batang babae na dumaan sa kanya. Mga 3 taong gulang siya noon. Sindihan niya ang sparkler stick sa kanyang kamay, at ang mga maliliit na sparks ay mukhang mga bulaklak na namumulaklak. Tumakbo siya palapit sa kanyang ina at sinabing, Inay, tingnan mo, sinindihan ko mag-isa ito. Sumandal ang kanyang ina at hinagod ang tuktok ng ulo ng dalaga. Wow! Ang galing-galing naman, Safi!